Kaya pa. Ngunit kapag mananalaling ka, pumasok ka sa iyong silid at isara ang pinto sa manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantimpalaan ka ng iyong amang nakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Yan. So, kung tayo po ay mananalangin, sa kwarto na lang, kasi yun po yung pinaka-handang manalangin, kasi wala pong istorbo diba? Walang istorbo kasi sa mga sasakyan kasi minsan hindi ka talaga makapokus, diba? Halimbawa nasa jeep, hindi ka po makapanalangin. Kahit nasa bahay sambahan ka nga, hindi ka makapokus sa panalangin kasi maraming tao, kumbaga merong mga ingay na hindi ka talaga makapag-focus. Kaya sabi dito, pumunta ka sa kwarto, isara mo yung pinto at manalangin ka. So, yun po ang pinaka talagang pwede kang makapokus sa panalangin, di ba? Sa akin din po nangyayari yan kasi halimbawa alas 8 ng gabi, maingay pa yung paligid, hindi ka makapokus. Kailangan mong mag-tsimpo ng tamang oras na wala nang ingay sa paligid para makapokus ka po talaga sa pananalangin. So, hindi mo naman kailangan pumunta sa napakalalaking kung maraming disturbo, diba? Kailangan mag-isa ka. Maliban kung walang tao, diba? Para at least talagang focus po yung pananalangin. Kasi yung ating mata, ito po yung pinakapinto, sabi batay dito sa nasusulat. Isara mo lang, pwede ka ng panalangin. Kaya mga turo po ito kung paano tayo paunlarin sa pananalangin. Yan. Pinapaunlad po tayo kasi templo naman tayo ng Diyos itong ating katawan, kahit saan pwede tayo manalangin, diba? Kahit hindi sa mga bahay sambahan, kahit sa bahay lang ay sapat na po yun, diba? Para ipakita natin sa Diyos na hindi nakikita, diba? Dito hindi naman natin nakikita yung Diyos kaya